Kasi meron rin pong lumabas na balita po na may mga blacklisted po na mga contractor, no? And yet, nakakakuha po sila. Ito mga nalalagay po sa blacklist, I'm wondering also if they're also blacklisted in your board. Di ba? Sila rin ho ba? Pag ganun ho ba, meron bang sanction na nalagay ka na nga sa blacklist sa inyong board, di ba, sa Philippine Contractors Accreditation Board, yet nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Meron ho bang ganyan pong mga pagkakataon na kumukontra? Meron ho ba kayong blacklist na mga pangalan ng mga kontratista? Ang nagba-blacklist po ay ang ahensya po kung saan sila nagkaroon ng pagkukulang o may mga hindi ho natapos na proyekto. May tinatawag po tayong intergovernment agency. Okay. For example po, na blacklist po ng DPWH, ito po ayon ho sa interagency blacklisting, kami po ay automatic sa PICAB, automatically ho namin tatanggalin ang kanilang government registration at hindi ho na ho sila makakapangontrata sa gobyerno. Sa loob ho ng either 1 taon o 2 taon, depende ho sa decision ho ng procuring entity na nag-blacklist ho sa kanila. Oh. So, my follow-up question there is, doon po sa mga listahan po, yung 15 na lang po, let's just stick to the 15 contractors na linabas po ng ating presidente. Meron ho ba doon na na-blacklist po ng PECAB? Una ma'am, hindi ho kami nagba-blacklist. Ulitin ko lang po. Ang nagba-blacklist po ang agency. Okay. Babalikan ko ho yung mandato na kami lang ho ay nagsususpinde, nagre-revoke at nag-i-issue ng lisensya. Ang blacklisting po ng contractors happens po sa mga procuring entity. Okay. So, yung So, suspension... babalikan ko po, na pagka po sila yung na-blacklist, automatically po tatanggalin ho namin ang kanilang government registration in the sense na hindi na ho sila makakasali sa mga bagong proyekto na ipapabid ho ng gobyerno. Okay. So, Sa inyong tanong, yes, ang sa 15 ho, base ho sa aming datos, although hindi ko pa ho makonfirman na ito'y kompleto, yeah. ang nakita ko lamang po na nabigyan ho ng blacklisting at amin pong in-enforce ang interagency blacklisting, ayun pong St. Timothy. St. Ang pinaka-latest po, ang pinaka-latest po was I think in 2020 or 2021, ma'am. Oh. Ang problem kasi na napag-alaman ko din kahapon sa hearing, yung blacklisting is only for a year. Opo ma'am, ito po yung maglalaro ng 1 taon o 2 taon po. 2 taon? Opo ma'am. 2 taon daw. Ang 1 o 2 taon po, 1 to 2 depende po years. sa kung saan mong parte ng bidding mo nagawa ang pagkakamali o pagkukulang sa iyong proyekto or 2 taon po kung ito ay mga ilang beses mo nang nagawa. So it yun po ang depends nasa procurement law po. Kung recidivist ka, 2 taon. Kung paulit-ulit. So attorney, ito ang tanong ko. Yung because you said you issue the license, you can suspend, you can revoke. Once revoked yung lisensya, wala na yun, wala na siyang Wala na po ma'am. Wala na po. Wala na siya, hindi na siya makakapag-participate in any of the Hindi government. na po, ma'am. Ngayon,